Sa pinakadulo ng isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, may isang malawak na kapatagan na tila hindi ginagalaw ng panahon. Sa umaga, ang hamog ay marahang bumabalot sa mga palayan. Sa hapon, ang liwanag ng araw ay sumasayaw sa mga dahon ng mais at tubo. Sa gitna ng kapatagang iyon ay may isang matandang punong balete na sinasabing kasing tanda ng mismong bundok. Ang mga ugat nito ay tila mga kamay na kumakapit sa lupa at ang mga sangay parang mga bisig na nakayakap sa kalangitan. Sa baryong iyon naninirahan si Lyra, isang dalagang ulila na lumaki sa piling ng kanyang lola. Mula pagkabata, nasanay siya sa tahimik na pamumuhay, pagdidilig ng mga tanim, pag-aalaga ng manok, at pagtulong sa mga kapitbahay kapag may anihan. Hindi siya mayaman, ngunit sapat ang kanilang buhay upang hindi magutom. Ang lola niyang si Aling Sela ay kilala sa baryo bilang isang matandang may malalim na kaalaman sa mga halamang gamot at mga lumang kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Madalas sabihin ng lola na ang lupa ay may alaala. Ayon sa kanya, bawat butil ng lupa ay nagtataglay ng kwento ng mga nagdaan, mga lihim na binulong ng hangin, mga panata ng mga ninuno, at mga sumpang hindi pa napapawi. Si Lyra ay nakikinig lamang, iniisip na marahil bunga lamang iyon ng katandaan. Ngunit sa tuwing sasapit ang dapit hapon at ang anino ng punong balete ay humahaba, may kakaibang kilabot na dumaraan sa kanyang dibdib. Isang araw, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at lila, inutusan siya ng lola na magdala ng isang supot ng bigas at isang tapayang tubig sa ilalim ng punong balete. Hindi iyon karaniwang gawain, ngunit hindi na siya nagtanong. Tahimik siyang naglakad patungo sa punong matanda. Ang bawat hakbang ay tila may bigat. Pagdating niya roon, napansin niyang mas malamig ang hangin kaysa sa karaniwan. Ang mga ibon ay hindi umaawit at ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Inilapag niya ang supot ng bigas at ang tapayan sa paanan ng puno. Sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Isang mahinang pagyanig sa lupa na tila may pusong tumitibok sa kailaliman. Mula sa likod ng punong balete ay may lumitaw na isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Ang kanyang balat ay maputla ngunit makinis at ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi masukat. Nakasuot siya ng damit na yari sa tila pinagtagpi-tagping mga dahon at hibla ng liwanag. Hindi natakot si Lyra, bagkus ay tila may pamilyar na damdamin na umusbong sa kanyang puso. Ang matandang babae ay tumingin sa kanya ng matagal sa kamarahang ngumiti. "Matagal kitang hinintay," wika ng babae sa tinig na parang hangin sa pagitan ng mga sanga. Hindi alam ni Lyra kung paano siya makasasagot. Ang kanyang dila ay tila nanigas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umiwas. Sa loob ng kanyang dibdib ay may init na dahan-dahang lumalago. Ang matandang babae ay yumuko at hinawakan ng lupa. Mula roon ay may inangat siyang isang maliit na bagay. Isang binhi na kumikislap na tila may sariling liwanag. Hindi ito karaniwang buto. Ang balat nito'y may bahid ng gintong ugat. At sa gitna ay may munting sinag na parang apoy. "Ito ang binhi ng alaala," sabi ng matanda. "Ito ang binhing itinanim ng mga diwata noong unang panahon
Bago pa man nagkaroon ng pangalan ang mga bundok at ilog, dahan-dahang iniabot ng matanda ang binhi kay Lyra. Sa sandaling dumampi ang binhi sa kanyang palad, nakaramdam siya ng matinding init at malamig na sabay na dumaloy sa kanyang mga ugat. Parang may mga larawan na dumaan sa kanyang isipan. Mga tanawin ng kagubatang walang tao, mga ilog na malinaw na tila salamin, at mga nilalang na may pakpak na naglalakad sa ibabaw ng hamog. Bakit po sa akin? Sa wakas ay naitanong niya. Ang matandang babae ay tumingin sa malayo, sa direksyon ng bundok na nababalot ng ulap. Sapagkat ikaw ang huling tagapagdala ng dugo ng tagapagbantay, sagot niya. At darating ang panahong kakailanganin ng lupa ang isang pusong marunong makinig. Hindi lubos maunawaan ni Lyra ang kahulugan ng mga salita. Ngunit ramdam niya ang bigat ng binhi sa kanyang kamay, na tila may sariling pulso. Ang binhing ito, patuloy ng matanda, ay dapat itanim sa lugar na hindi naaabot ng kasakiman. Sa lupa na hindi pa nadudungisan ng pagnanasa. Ngunit mag-ingat ka, kapag ito'y naitanim, gigising ang mga natutulog. At hindi lahat ng magigising ay mabuti. Sa likuran ng matanda ay tila gumalaw ang anino ng punong balete. Ang mga ugat nito ay parang huminga at ang hangin ay unti-unting bumalik sa paligid. Hindi na ako magtatagal, wika ng matanda. Ang aking panahon ay tapos na, ngunit ang iyo ay nagsisimula pa lamang. Sa isang iglap, ang matandang babae ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Lyra sa ilalim ng punong balete, hawak ang mahiwagang binhi. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Nang makita siya ng kanyang lola, tila alam na nito ang nangyari. Hindi na ito nagtanong, bagkus ay tumingin lamang sa kanyang mga mata at tumango. Dumating na siya, mahina nitong sabi. Umupo si Lyra sa tabi ng kalan at inilatag ang binhi sa ibabaw ng mesa. Ang liwanag nito'y banayad ngunit malinaw. Sa liwanag na iyon, tila nagbago ang anyo ng kanilang munting kubo. Ang mga dingding ay tila naging mas luma, mas malalim ang kulay ng kahoy, at ang hangin ay amoy lumang dahon at ulan. Lola, tanong ni Lyra, ano po ba talaga ang binhing ito? Huminga ng malalim si Aling Sela. Iyan ang binhing matagal nang hinahanap ng mga sakim, sagot niya. Ang binhing may kakayahang magpanumbalik ng dating gubat, magpagaling ng tuyong lupa, magising ang mga bantay ng kalikasan. Bakit po hindi na lang natin ito itanim agad? Sapagkat hindi lahat ng lupa ay handa, tugon ng lola, at hindi lahat ng puso ay handang mag-alay. Sa labas ng kanilang bahay, ang hangin ay muling tumahimik. Sa malayo, sa direksyon ng kabundukan, may isang lalaking nakamasid. Siya ay nakasuot ng maitim na balabal at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa munting kubo ni Lyra. Nararamdaman niya ang paggising ng isang bagay na matagal nang nakabaon sa lupa at sa kanyang puso ay may pagnanasa na maangkin ang kapangyarihang iyon. Sa loob ng kubo, hindi pa alam ni Lyra na ang simpleng pagtanggap niya sa binhi ay simula ng isang paglalakbay na magbubukas ng mga lihim ng kanyang pinagmulan at maglalantad ng isang katotohanang matagal nang itinago ng kagubatan. Hawak ang mahiwagang binhi, naramdaman niya na ang kanyang dating payapang buhay ay unti-unting magbabago. At sa kailaliman ng lupa, may isang mahinang liwanag na nagsimulang kumislap, tila naghihintay ng sandali ng pagtubo.
Kinabukasan, nagising si Lyra bago pa tuluyang sumikat ang araw. May kakaiba siyang pakiramdam. Tila may mahinang bulong na nagmumula sa ilalim ng sahig ng kanilang kubo. Hindi ito tunog na maririnig ng tainga, kundi damdaming pumapasok sa isip at dibdib. Ang mahiwagang binhi ay nasa ibabaw pa rin ng mesa, ngunit ang liwanag nito'y tila mas malinaw kaysa kagabi. Tahimik siyang bumangon at lumapit dito. Nang hawakan niya ang binhi, may malamig na alon na dumaloy sa kanyang palad at sa isang iglap ay nakakita siya ng larawan sa kanyang isipan. Ang punong balete, hindi na matanda at tuyot, kundi luntian at naglalakihan ang mga dahon. Sa paligid nito ay may mga nilalang na may mahahabang buhok at matang kumikislap. Nakatayo sa bilog habang ang lupa ay nagliliwanag. Napabitaw siya at napaurong. Hindi iyon panaginip. Gising siya at malinaw ang alaala. Mula sa sulok ng kubo, narinig niya ang pag-ubo ng kanyang lola. Lumapit siya rito at nakita niyang nakaupo si Aling Sela. Nakatingin sa kanya ng may lungkot at pag-unawa. "Simula na!" mahina nitong sabi. "Lola, may nakita po ako," sagot ni Lyra. "Parang alaala na hindi ko naman naranasan." Tumango ang matanda. "Hindi lahat ng alaala ay iyo lamang. May mga alaala ang dugo, may mga alaala ang lupa." Umupo si Lyra sa harap ng kanyang lola. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may mga katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Ang ating angkan, panimula ni Aling Sela, ay hindi karaniwang tao lamang. Noong unang panahon, may mga tagapagbantay ng kagubatan. Mga taong may dugong hinirang ng mga diwata upang maging tulay sa pagitan ng tao at kalikasan. Hindi makapaniwala si Lyra. Ang mga kwentong akala niya'y alamat lamang ay tila unti-unting nagiging bahagi ng kanyang pagkatao. "Ikaw ang huling tagapagmana," patuloy ng lola. Matagal nang natutulog ang binhi dahil wala pang pusong handang tumanggap. Ngunit dumating ang matandang diwata sapagkat naramdaman niyang ikaw ay handa na. "Handa para saan?" tanong ni Lyra. "Handa upang ibalik ang balanse," sagot ng matanda. Ang kagubatan sa bundok ay unti-unti nang pinuputol. Ang mga ilog ay unti-unti nang natutuyo. May mga taong nais ang kininang lupa para sa kanilang sariling pakinabang. Sa sandaling iyon, naalala ni Lyra ang lalaking nakasuot ng maitim na balabal na minsan niyang natanaw sa gilid ng kakagubatan noong nakaraang linggo. Noon ay hindi niya ito pinansin, ngunit ngayon ay tila may kahulugan ang presensya nito. "Lola, may masamang mangyayari ba?" mahina niyang tanong. "Ang mangyayari ay nakasalalay sa iyong pasya," sagot ni Aling Sela. "Ang binhi ay hindi lamang magpapatubo ng puno. Ito'y magpapatubo ng kapangyarihan, at ang kapangyarihan ay maaaring magpagaling o magwasak." Lumipas ang umaga na puno ng pag-usap at katahimikan. Sa bawat sandaling dumaraan, mas nararamdaman ni Lyra ang koneksyon niya sa lupa. Nang lumabas siya upang magdilig ng mga tanim, napansin niyang mas matingkad ang kulay ng mga dahon. Ang lupa sa kanyang paanan ay tila mas mainit at mas buhay. Habang siya'y naglalakad patungo sa gilid ng palayan, biglang nagdilim ang kalangitan. Hindi dahil sa ulap, kundi dahil tila may aninong dumaan sa ibabaw ng araw. Lumingon siya at nakita sa malayo ang lalaking nakaitim na balabal, nakatayo sa gilid ng kagubatan.
Ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig kay Lyra. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya nagsalita. Ngunit sa pagitan nila ay tila may tahimik na pagkilala. Para bang alam ng lalaki ang hawak niyang binhi. Sa loob ng kanyang dibdib, may kakaibang tapang na sumibol. Hindi siya umalis. Sa halip, mas pinili niyang titigan ang lalaki pabalik. Ilang sandali pa at ang anino nito'y unti-unting naglaho sa likod ng mga puno. Pagbalik niya sa kubo, sinabi niya sa lola ang kanyang nakita. Darating ang mga sakim, sabi ni Aling Sela. Nararamdaman nila ang paggising ng binhi. Matagal na nilang hinahanap ang kapangyarihang iyan. Bakit po nila gusto ang binhi? Tanong ni Lyra. Dahil sa pusod ng bundok, sagot ng lola. May isang lugar doon na tinatawag na lupang dinadungisan. Doon dapat itanim ang binhi. Kapag ito'y tumubo roon, ang buong kagubatan ay magigising. Ngunit kung mapunta ito sa maling kamay, maaari nitong paamuhin ang lupa at gawin itong alipin ng tao. Nanlamig si Lyra sa narinig. Hindi niya akalaing ganoon kalaki ang saklaw ng responsibilidad na nasa kanyang kamay. Hindi ko po alam kung kaya ko, bulong niya. Lumapit si Aling Sela at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangang maging malakas ngayon. Ang kailangan mo'y maging tapat. Ang lupa ay kumikilala sa pusong hindi nanlalamang. Sa labas, muling umihip ang hangin. Ngunit ngayon ay may dala itong kakaibang samyo. Amoy ng basang lupa at bagong usbong na dahon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lyra. Ang binhi ay nasa tabi niya, nakabalot sa puting tela. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang bundok na nababalutan ng ulap at isang liwanag na nagmumula sa kailaliman nito. Sa kanyang panaginip, narinig niya ang tinig ng matandang diwata. Ang panahon ay hindi naghihintay, sabi ng tinig. Bawat araw na lumilipas ay may bahagi ng kagubatang nawawala. Nagising siya na may pawis sa noo at determinasyon sa puso. Nauunawa na niya na hindi siya maaaring manatiling tahimik lamang sa baryo. Kung ang binhi ay dapat itanim sa lupang dinadungisan, kailangan niyang hanapin ito. Sa bukang liwayway, habang ang unang sinag ng araw ay sumisilip sa gilid ng bundok, tumayo siya sa harap ng kanyang lola. Lola, sabi niya, handa na po akong malaman kung saan ko dapat dalhin ang binhi. Tumingin si Aling Sela sa kanya nang may halong lungkot at pagmamataas. Kung ganoon, sagot nito, panahon na upang malaman mo ang lihim ng ating angkan. At panahon na upang tahakin mo ang landas na matagal nang nakalaan sa iyo. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, ang lalaking nakaitim ay muling nagpakita. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang maliit na sisidlan na yari sa itim na bato. At sa kanyang mga mata ay may apoy ng pagnanais na hindi. Ang umaga ay dumating na may manipis na ulap na nakasabit sa kabundukan. Ang baryo ay tahimik pa at ang mga tandang ay nagsisimula pa lamang magtilaok. Sa loob ng kubo, nakaupo si Lyra sa harap ng kanyang lola, tanga ng mahiwagang binhi na tila mas mabigat kaysa dati. Hindi ito mabigat sa kamay, kundi sa diwa. Ang lupang dinadungisan, panimulan ni Aling Sela, ay hindi nakikita ng mga sakim. Ito'y nagtatago sa mata ng may pagnanasa, ngunit nagpapakita ito sa pusong marunong magtiwala. Ipinakita ng matanda ang isang lumang telang nakatiklop sa loob ng kahong-kahoy. Nang ito'y ilatag sa mesa, lumitaw ang isang mapa na iginuhit gamit ang tinta at mga halamang tinuyo.
Hindi ito karaniwang mapa, walang malinaw na sukat o tuwid na daan. Sa halip, ang mga guhit ay tila sumasayaw at ang mga simbolo ay kahawig ng mga dahon, ilog at bituin. Ito ang iniwan ng iyong ninuno, sabi ng lola. Hindi nito ipinapakita ang eksaktong lokasyon. Ipinapakita nito ang tamang landas. Pinagmasdan ni Lyra ang mapa. Sa gitna nito ay may simbolo ng isang puno na may 7 ugat at 3 bituin sa ibabaw. Sa paanan ng puno ay may maliit na marka na kahawig ng binhing hawak niya ngayon. Bakit 7 ugat? Tanong niya. 7 pagsubok, sagot ni Aling Sela. Bawat ugat ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong pagkatao na kailangang maunawaan. Ang lupa ay hindi tumatanggap ng binhi mula sa pusong hati. Tahimik na tumango si Lyra. Hindi man niya ganap na nauunawa ng lahat, batid niyang hindi ito basta paglalakad lamang sa bundok. Ito'y paglalakbay sa sarili. Sa labas, ang araw ay unti-unting umaangat. Inihanda ni Lyra ang isang maliit na supot na may kaunting bigas, tubig, at isang kutsilyong panggubat. Isinukbit niya ang mapa at inilagay ang binhi sa loob ng telang puti, malapit sa kanyang dibdib. Bago siya tuluyang umalis, hinawakan siya ng kanyang lola sa magkabilang pisngi. Alalahanin mo, sabi ito. Hanim, sabi nito. Huwag mong pilitin ang landas. Kapag naramdaman mong may mali, makinig ka. Ang lupa ay nagsasalita sa mga tahimik. Tumango si Lyra at nagsimulang maglakad patungo sa gilid ng kagubatan. Habang siya'y papalapit sa punong balete, napansin niyang tila mas madilim ang lilim nito kaysa dati. Ang hangin ay may dalang lamig na hindi dulot ng umaga. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman niyang may nagbabantay sa kanya. Hindi upang hadlangan, kundi upang tiyakin ang kanyang layunin. Paglampas niya sa punong balete, nagsimula ang mas makapal na bahagi ng gubat. Ang mga puno ay naglalakihan at ang mga ugat ay tila naglalangoy sa lupa. May mga ibong hindi niya pa nakita kailanman at ang kanilang mga mata ay tila sumusunod sa bawat hakbang niya. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang ang mapa sa kanyang kamay ay tila bahagyang umiinit. Nang silipin niya ito, ang mga guhit ay bahagyang gumagalaw at ang isang bahagi ay nagliwanag ng marahan patungo sa kaliwa, sa mas masukal na landas. Sinunod niya ito. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang gubat. Ang liwanag ng araw ay halos hindi na sumisilip sa lupa. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nawawalan ng direksyon. Ang binhi sa kanyang dibdib ay tila may sariling tibok. At sa tuwing siya'y nagdadalawang isip, ito'y umiinit. Tila nagbibigay babala o patnubay. Pagkalipas ng ilang oras, narating niya ang isang maliit na batis. Ang tubig ay malinaw na tila salamin at sa ilalim nito ay may mga batong kumikislap. Lumuhod siya upang uminom, ngunit nang ang kanyang kamay ay dumikit sa tubig, may larawan na muling dumaan sa kanyang isipan. Isang kagubatan na nasusunog, mga punong nagiging abo, at sa gitna ng apoy ay ang lalaking nakaitim na balabal, hawak ang sisidlang yari sa itim na bato. Napaatras si Lyra at mabilis na hinugot ang kanyang kamay sa tubig. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Babala ba ito? Bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, may marahang yabag sa likuran niya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumingon.
Sa pagitan ng mga puno ay may batang lalaki na nakatayo. Ang kanyang buhok ay kulay dahon at ang kanyang mga mata ay tila sumasalamin sa ilog. Nakasuot siya ng simpleng kasuotan na tila hinabi mula sa damo at liwanag. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lamang niya si Lyra, saka itinuro ang mas mataas na bahagi ng bundok. "Alam mo ba ang lupang dinadungisan?" tanong ni Lyra. Hindi sumagot ang bata, ngunit nagsimulang maglakad palayo, patungo sa direksyong itinuro niya. May sandaling nag-alinlangan si Lyra. Ngunit nang maramdaman niyang umiinit ang binhi sa kanyang dibdib, naunawaan niyang ito ang patnubay na sinasabi ng kanyang lola. Sinundan niya ang bata. Habang sila'y umaakyat, napansin niyang tila hindi napapagod ang bata. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupa. Sa bawat hakbang nito, ang mga dahon ay tila umiiwas at ang mga sanga ay kusang nagbubukas ng daan. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, biglang tumigil ang bata sa isang malawak na bahagi ng gubat. Sa gitna nito ay may isang malaking bato na hugis puso at sa ibabaw nito ay may nakaukit na simbolong kapareho ng nasa mapa. Lumapit si Lyra at hinawakan ang bato. Sa sandaling iyon ang lupa ay bahagyang yumanig. Mula sa ilalim ng bato ay may liwanag na sumilip at ang mapa sa kanyang kamay ay nagningning ng mas maliwanag. Nang muli siyang lumingon sa bata, ito'y wala na. Sa halip, ang paligid ay tila mas tahimik kaysa dati. Ngunit hindi ito katahimikang walang laman. Ito'y katahimikang naghihintay. Sa kanyang harapan, ang lupa sa tabi ng batong hugis puso ay bahagyang bumuka, na tila may nakatagong landas pababa. Narinig niya ang mahinang tibok mula sa binhi. Alam niyang ito pa lamang ang simula ng unang pagsubok. At sa kailaliman ng kagubatan, ang lalaking nakaitim na balabal ay nakatayo sa isang mataas na bahagi ng bundok. Pinagmamasdan ang paggalaw ng lupa. Hindi pa niya hawak ang binhi. Ngunit alam niyang malapit na siyang makialam. Matagal na nakatayo si Lyra sa harap ng siwang sa lupa. Ang liwanag na nagmumula roon ay hindi masilaw, kundi banayad at tila humihinga. Ang batong hugis puso sa kanyang likuran ay nanatiling tahimik, ngunit ramdam niyang may nabuksang pintuan na hindi na maaaring isara. Dahan-dahan siyang lumuhod at sumilip sa bahagyang pagbuka ng lupa. Sa halip na kadiliman, isang makitid na landas na may bahagyang sinag ang bumungad sa kanya. Ang lupa sa gilid nito ay makinis, na tila hinubog ng mga kamay na hindi tao. Hinawakan niya ang binhi sa kanyang dibdib. Mainit ito, at ang tibok ay mas malinaw kaysa dati. Hindi iyon tibok ng takot, kundi ng pagkilala. Wala nang pag-aatubili, pumasok siya sa siwang. Sa bawat hakbang pababa, nararamdaman niyang tila lumalayo siya hindi lamang sa ibabaw ng bundok, kundi sa dating mundong kinagisnan niya. Ang hangin ay mas malamig, ngunit may dalang amoy ng sariwang lupa at mga ugat na matagal nang natutulog. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang makitid na landas sa isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. Ang kisame ay nababalot ng mga ugat na kumikislap na tila mga bituin sa gabi. Sa gitna ng silid ay may isang bilog na hukay at sa loob nito ay may tubig na malinaw ngunit hindi gumagalaw. Lumapit si Lyra at tumingin sa tubig. Sa unay sarili lamang niyang mukha ang nakita niya. Ngunit unti-unti nagbago ang anyo ng refleksyon. Nakita niya ang isang batang babae na kahawig niya, ngunit ang kasuotan ay luma
at ang paligid ay kagubatang hindi pa nasasagi ng palakol. Ang batang iyon ay nakatayo sa tabi ng isang matandang babae, ang diwata na nagbigay sa kanya ng binhi. Sa reflection, ang diwata ay lumuhod at inilubog ang isang kamay sa lupa. Mula roon ay sumibol ang isang maliit na puno at sa pag-usbong nito ay sumigla ang buong kagubatan. Biglang nagdilim ang tubig. Ang sumunod na larawan ay isang kagubatang tuyot, ang mga puno'y nakahandusay at ang lupa'y basag-basag. Sa gitna nito ay ang lalaking nakaitim, hawak ang sisidlang yari sa itim na bato. At mula rito'y may lumalabas na maitim na usok na sumisipsip sa natitirang buhay ng paligid. Napaatras si Lyra, ngunit ang tubig ay tila nagliwanag muli. Kisang tinig ang bumalot sa silid, hindi mula sa itaas o ibaba, kundi mula sa mismong mga ugat na nakapalibot. Ang unang ugat ay alaala, wika ng tinig. Hindi mo maitatama ang hinaharap kung hindi mo haharapin ang nakaraan. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang silid ay tila naglaho at si Lyra ay napunta sa isang tanawin na hindi niya pa nakikita, ngunit tila pamilyar sa kanyang puso. Isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Sa harap nito ay isang batang babae na umiyak. Nakita niyang iyon ay siya noong bata pa, nang pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang di maipaliwanag na sakit. Narinig niya ang sariling tinig noon, galit, takot at puno ng pangungulila. Narinig niya ang mga salitang binitiwan niya sa kanyang lola, mga salitang may bahid ng pagsisisi at pagdududa. Lumapit siya sa batang bersyon ng sarili, ngunit hindi siya makita nito. Isa lamang siyang saksi sa sariling alaala. Bakit sila kinuha? Tanong ng batang Lyra noon, habang yakap ang sarili. Walang sumagot noon, ngunit ngayon, sa gitna ng alaala, narinig niya ang mahinang bulong ng lupa. Hindi lahat ng pagkawala ay kaparusahan. May mga pagpanaw na nagbubukas ng landas. Unti-unting nagbago ang tanawin. Nakita niya ang kanyang mga magulang na nagtatanim ng punla sa paanan ng bundok. Nakangiti ang mga ito at sa kanilang mga kamay ay may kinang nakapareho ng sabinhi. Naunawaan niya na hindi karaniwang sakit ang pumatay sa kanila. Inialay nila ang kanilang lakas upang hadlangan ang pagkalat ng isang lason na noon pa man ay sinusubukang ipasok sa lupa ng bundok. Isang alon ng lungkot at paggalang ang bumalot sa kanya. Ang sakit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Ang batang Lyra sa alaala ay tumigil sa pag-iyak. Ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho at ang tanawin ay bumalik sa ilalim ng lupa. Muli siyang nakatayo sa harap ng bilog na hukay ng tubig. Tinanggap mo ang alaala, muling wika ng tinig. Ang unang ugat ay nabuhay. Ang mga ugat sa kisame ay kumislap ng mas maliwanag. Isa sa mga ito ay nagkaroon ng gintong liwanag na dumaloy pababa hanggang sa lupa sa kanyang paanan. Sa kanyang dibdib, naramdaman niyang ang bigat ng binhi ay bahagyang gumaan. Hindi dahil nabawasan ang responsibilidad, kundi dahil mas malinaw na ang kanyang layunin. Sa gilid ng silid, isang bagong lagusan ang unti-unting bumukas. Bago siya maglakad patungo rito, napatingin siya muli sa tubig. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang refleksyon ng lalaking nakaitim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang kanyang mga mata, kundi pananabik. At sa likod nito, sa malayong bahagi ng kagubatan sa ibabaw ng bundok,
may bahagyang pagyanig na naramdaman ang lalaking iyon. Napaangat ang kanyang ulo. Gumagalaw na ang mga ugat. Bulong niya sa sarili. Sa ilalim ng lupa, huminga ng malalim si Lyra at tinahak ang bagong landas. Ang unang ugat ay nagising na. At 6 pa ang naghihintay. Ang bagong lagusang bumukas sa gilid ng silid ay mas makitid kaysa sa una. Ang liwanag na nagmumula rito ay hindi na kulay ginto, kundi bahagyang bughaw. Tila liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Huminga ng malalim si Lyra at nagsimulang maglakad. Habang siya'y sumusulong, napansin niyang ang mga ugat sa paligid ay hindi na kumikislap. Sa halip, ang mga ito'y tila nagmamasid. May pakiramdam siyang hindi siya nag-iisa, ngunit hindi iyon presensyang nagbabantang manakit. Ito'y presensyang sumusukat. Sa dulo ng lagusan ay may isang malawak na espasyo na napapalibutan ng makakapal na ugat na tila bumubuo ng isang bilog. Sa gitna nito ay may isang punla. Maliit, maputla, at halos walang dahon. Ang lupa sa paligid nito ay tuyot at may mga bitak. Lumapit si Lyra. Nang siya'y yumuko upang masdan ang punla, naramdaman niya ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Ang binhi sa kanyang balabal ay biglang naging malamig. Isang tinig ang muling umalingaw-ngaw sa paligid. Ang ikalawang ugat ay pagnanasa, wika nito. Hindi ang pagnanasa sa kapangyarihan, kundi ang pagnanasa sa pagmamay-ari. Sa sandaling iyon, nagbago ang paligid. Ang bilog na espasyo ay naging isang malawak na bukirin. Ang mga palay ay hinog at mabigat ang mga butil. Sa gitna ng bukirin ay nakatayo si Lyra, suot ang mas marangyang kasuotan. Sa kanyang likuran ay may mga taong nakayuko at tila sumusunod sa kanyang utos. Sa kanyang kamay ay ang mahiwagang binhi, ngunit ito'y mas malaki at nagliliwanag ng mas matindi. Sa bawat kibot ng kanyang kamay, ang lupa ay sumusunod. Ang mga halaman ay tumutubo agad. Ang mga puno'y yumuyuko. Narinig niya ang sariling tinig sa pangitaing iyon. Matatag, ngunit may bahid ng pagmamataas. Akin ang lupang ito, wika ng bersyon niya sa pangitain. Ako ang may kakayahang magpatubo. Kung wala ako, mananatiling tigang ang lahat. Unti-unting nagbago ang anyo ng mga taong nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay naging hungkag. Ang mga matay walang liwanag. Ang mga kamay nila'y naging kulay abo. Ang luntiang bukirin ay nagsimulang maging maputla. Ang mga butil ng palay ay nalaglag bago pa mananihin. Ang mga puno'y natuyo sa kabila ng liwanag ng binhi. Naramdaman ni Lyra ang bigat ng tanawing iyon. Isang bahagi ng kanyang puso ang napukaw. Ang bahagi na minsang nangarap ng higit pa sa simpleng buhay sa baryo. Ang bahagi na minsang nagtanong kung bakit sila mahirap, kung bakit kailangan nilang magtiis. Ang pangitaing yon ay tila sumasalamin sa nakatagong hangarin na hindi niya inamin sa sarili. Kung gagamitin mo ang binhi upang angkinin ang lupa, muling wika ng tinig, ito'y maglilingkod sa iyo sandali. Ngunit ang lupa ay hindi kailanman magiging alipin. Unti-unting bumalik ang paligid sa ilalim ng lupa. Nasa harap niyang muli ang maliit at maputlang punla sa gitna ng tuyong lupa. Lumuhod siya sa tabi nito. Hindi niya hinawakan ang binhi. Sa halip, inilapat niya ang kanyang mga kamay sa lupa sa paligid ng punla. Hindi kita pag-aari, bulong niya sa punla.
Hindi kita gagamitin upang maging higit sa iba. Kung tutubo ka para sa lahat. Isang sandali ng katahimikan ang dumaan. Pagkatapos, naramdaman niyang may bahagyang init na nagmumula sa kanyang mga palad. Hindi ito galing sa binhi, kundi mula sa loob niya. Isang init na hindi mapilit, kundi mapagbigay. Ang tuyong lupa ay bahagyang lumambot. Ang mga bitak ay unti-unting nagsara. Ang maputlang punla ay nagkaroon ng bahagyang kulay at isang maliit na dahon ang bumuka. Sa kisame ng silid, isa pang ugat ang kumislap at nagkaroon ng gintong liwanag. Tinanggihan mo ang pagmamay-ari, sabi ng tinig. Tinanggap mo ang pagiging tagapag-alaga. Ang bilog na espasyo ay bahagyang lumiwanag at sa isang gilid ay may isa na namang lagusang bumukas. Bago tumayo, hinawakan ni Lyra ang mahiwagang binhi sa kanyang dibdib. Hindi na ito malamig. Ang tibok nito'y mas malinaw, ngunit mas mahinahon. Sa ibabaw ng bundok, ang lalaking nakaitim na balabal ay nakatayo sa isang bangin. Sa kanyang paanan ay may mga tauhang naguhukay ng lupa, tila may hinahanap. Sa kanyang kamay ay ang sisidlang itim, at sa loob nito'y may umiikot na maitim na usok. Naramdaman niya ang bahagyang pag-igting ng lupa. Isa pang ugat, bulong niya. Mas lalo siyang lumalalim. Itinaas niya ang sisidlan at mula rito'y may patak ng maitim na likido na bumagsak sa lupa. Ang bahaging iyon ng kagubatan ay bahagyang nangitim at ang mga dahon ay kumulubot. Sa ilalim ng lupa, hindi pa alam ni Lyra na sa bawat ugat na kanyang binubuhay, may kapalit na paggalaw sa ibabaw. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring umatras. Tinahak niya ang susunod na lagusan. 2 ugat na ang nagising. At ang bundok ay unti-unti nang humihinga ng mas malalim. Ang 3 lagusan ay mas tahimik kaysa sa mga nauna. Walang kumikislap na ugat sa kisame, walang malinaw na liwanag na gumagabay. Ang tanging tanglaw ni Lyra ay ang marahang kinang ng mahiwagang binhi na nakadikit sa kanyang dibdib. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay mas malamig. Ang hangin ay mabigat, tila puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang may bahagi ng kanyang puso ang sinusukat. Hindi ang kanyang lakas, kundi ang kanyang katapatan. Sa dulo ng lagusan ay may isang malawak na bulwagan sa ilalim ng lupa. Hindi ito bilog tulad ng nauna, kundi pahaba at tila walang katapusan. Sa magkabilang gilid ay may mga anyong nakatayo, mga aninong hugis tao, ngunit walang malinaw na mukha. Sa gitna ng bulwagan ay may isang malinaw na pader na tila salamin, ngunit hindi ito sumasalamin ng kasalukuyan. Nang lumapit si Lyra, nakita niya sa loob nito ang kanyang baryo. Ngunit hindi ito ang baryong iniwan niya. Ang mga palayan ay tuyo, ang mga kubo ay nakahilig at ang mga tao'y nag-aaway sa natitirang tubig sa balon. Ang kanyang lola ay nakaupo sa labas ng kanilang bahay, tila nanghihina. Sa gitna ng baryo ay nakatayo ang lalaking nakaitim na balabal. Sa kanyang likuran ay may mga tauhan na may dalang mga kagamitan sa paghuhukay. Sa kanyang kamay ay ang sisidlang itim, at mula rito'y may manipis na usok na kumakalat sa lupa. Ang 3 ugat ay takot, wika ng tinig na muling umalingaw-ngaw. Ano ang higit mong kinatatakutan? Ang pagkawala ng iyong mahal o ang kabiguang tuparin ang iyong tungkulin?
napahawak si Lyra sa salamin. Sa loob ng pangitain, tila naramdaman ng kanyang lola ang kanyang presensya at bahagyang tumingala, bagaman hindi siya tunay na nakikita. Isang matinding pagnanais ang bumalot sa kanya. Ang bumalik agad sa baryo, ang pigilan ang lalaking nakaitim, ang yakapin ang kanyang lola at tiyaking ligtas ito. Ang binhi sa kanyang dibdib ay bahagyang uminit, ngunit hindi ito nagbibigay direksyon. Para itong naghihintay ng kanyang pasya. Kung babalik ka ngayon, patuloy ng tinig, maaaring mailigtas mo ang ilang bahagi ng iyong mundo. Ngunit mananatiling tulog ang lupang di nadungisan at ang lason ay lalalim. Unti-unting nagbago ang pangitain. Nakita niya ang sarili na bumalik sa baryo, hinarap ang lalaking nakaitim at ginamit ang binhi upang palaguin ang mga tanim sa harap ng mga tao. Sa simula, siya'y itinuring na bayani. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas marami ang dumating, mga taong nais makinabang sa kanyang kakayahan. Ang baryo ay naging sentro ng pag-aagawan. Ang lupa ay paulit-ulit na ginamit at ang kapangyarihan ng binhi ay unti-unting humina. Sa huli, ang bundok ay tuluyang naging tigang. Nawala ang pangitain at bumalik ang bulwagan. Tumayo si Lyra ng tuwid. Ang kanani na kanyang dibdib ay mabigat, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Hindi ako tumatalikod sa kanila. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Pinipili ko ang landas na makapagliligtas hindi lamang sa iilan, kundi sa lahat. Sa sandaling iyon, ang salamin ay nagliwanag at naglaho. Ang mga aninong nakatayo sa magkabilang gilid ay bahagyang yumuko, at ang malamig na hangin ay naging mas magaan. Sa kisame, isa pang ugat ang kumislap at naging kulay ginto. Tinanggap mo ang takot, sabi ng tinig. Ngunit hindi ka nito inalipin. Sa dulo ng bulwagan ay may bagong liwanag na sumibol at isang landas na paitaas ang nabuo. Sa ibabaw ng bundok, ang lalaking nakaitim na balabal ay napahinto. Naramdaman niya ang pagigting ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ilang bahagi ng kagubatan na tinamaan ng kanyang maitim na likido ay bahagyang nagbitak, ngunit hindi tuluyang namatay. Tatlo na, bulong niya, at ang kanyang mga mata ay naging mas malamig. Mas mabilis siya kaysa sa inaasahan. Sa kanyang isipan ay nagsimulang mabuo ang isang bagong balak. Hindi lamang ang hanapin ang binhi, kundi ang gambalain ang puso ng nagdadala nito. Sa ilalim ng lupa, si Lyra ay nagsimulang umakyat sa bagong landas. 3 ugat na ang nabuhay. At sa bawat pagsubok na nalalagpasan niya, mas lumalalim ang ugnayan niya sa lupa at mas tumitindi ang banta sa ibabaw. Ang landas paitaas ay hindi tuwid. Ito'y paikot-ikot, tila sinasadya ang pagkalito ng sinumang tatahak. Sa bawat pag-ikot, nararamdaman ni Lyra ang bahagyang pagbabago sa hangin. Minsan ay mainit, minsan ay malamig, minsan ay tila walang laman. Nang marating niya ang dulo ng landas, hindi isang silid ang bumungad sa kanya, kundi isang malawak na parang na tila nasa ibabaw na ng lupa. Ang kalangitan ay kulay abo at ang hangin ay mabigat. Sa malayo ay may mga punong nakatayo, ngunit ang kanilang mga dahon ay hindi gumagalaw. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Naroon pa rin ang binhi marhang kumikislap. Ang ika-4 na ugat ay galit. Wika ng tinig na tila nagmumula sa mismong hangin. Hindi lahat ng galit ay masama. Ngunit kapag ito'y hinayaan,
kaya nitong sunugin ang pinanggagalingan nito. Sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ng parang. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang lalaking nakaitim na balabal. Hindi ito pangitain sa salamin o tubig. Naroon siya malinaw at nakatingin ng tuwiran kay Lyra. Matagal na kitang hinahanap, sabi nito sa tinig na malamig at kontrolado. Ibigay mo sa akin ang binhi at hindi ko gagalawin ang iyong baryo. Narinig ni Lyra ang sariling paghinga na bumilis. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay umusbong. Galit sa banta, galit sa pagnanasa ng lalaki, galit sa mga pangitain ng pagkasira. Wala kang karapatan, sagot niya. At ang kanyang tinig ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa pagpipigil. Ngumiti ang lalaki ng bahagya. Ang lupa ay para sa marunong gumamit, hindi para sa mga nagdadalawang isip. Sa likuran niya ay lumitaw ang tanawin ng baryo. Ang kanyang lola na nakaupo sa lilim, ang mga taong tila nag-aalala. Ang imahe ay malinaw, at ang banta ay totoo. Isang matinding init ang dumaloy sa katawan ni Lyra. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili na itinaas ang binhi at pinakawala ng liwanag nito laban sa lalaki. Sa pangitaing iyon, ang liwanag ay naging apoy at ang lalaki ay napaatras. Ngunit kasabay ng pagliyab ng liwanag, ang parang ay nasunog. Ang mga punong nakatayo ay naging abo. Ang lupa ay naging itim at walang buhay. Nawala ang pangitain at muli siyang nakatayo sa gitna ng parang. Ang galit, muling wika ng tinig, ay maaaring maging lakas. Ngunit kapag ito ang namuno, ang apoy ay walang pinipili. Ang lalaking nakaitim ay tila naghihintay sa kanyang tugon. Ngunit sa halip na itaas ang binhi, ibinaba ni Lyra ang kanyang kamay. Hindi kita lalabanan sa paraan mong gusto, sabi niya ng malinaw. Hindi ako magiging katulad mo. Sa sandaling iyon, ang anyo ng lalaki ay bahagyang nag-alon, tila hindi ganap na totoo. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng kakaibang liwanag, hindi galit, kundi pagkilala. Kung hindi galit ang gagabay sa iyo, sabi nito, ano ang pipiliin mo? Pangangalaga, sagot niya. Hindi ko kailangang sunugin ang lupa upang patunayan ang lakas ko. Unti-unting naglaho ang anyo ng lalaki at ang kulay abong kalangitan ay naging mas maliwanag. Ang mga punong kanina ay tila patay ay nagkaroon ng bahagyang kulay sa kanilang mga dahon. Sa ilalim ng lupa, ang tunay na lalaking nakaitim ay napapikit sandali. Naramdaman niya ang pag-urong ng isang puwersang kanyang inilatag. Hindi siya basta-basta natitinag, bulong niya. Sa parang, ang tinig ay muling nagsalita. Tinanggap mo ang galit, ngunit hindi mo ito pinayagang maghari. Ang ikaapat na ugat ay nabuhay. Sa lupa sa kanyang paanan, may isang ugat na umusbong, kumikislap sa gintong liwanag bago tuluyang maglaho sa ilalim ng lupa. Ang paligid ay nagsimulang magbago, ang parang ay naging liwanag, at ang liwanag ay naging isang bagong lagusan na patungo sa mas mataas na bahagi ng bundok. Bago siya pumasok, hinawakan ni Lyra ang binhi. Ang tibok nito ay mas matatag na ngayon, tila umaayon sa tibok ng kanyang puso. 4 na ugat na ang nagising. Ngunit ramdam niya na habang siya'y lumalakas, ang lalaking nakaitim ay mas nagiging determinado. Sa ibabaw ng bundok, ang hangin ay nagsimulang umikot at ang mga ulap ay tila nagtitipon. May darating na paghaharap
na hindi na lamang pagsubok ng damdamin, kundi ng buong lupa. At si Lyra ay patuloy na umaakyat, dala ang liwanag na hindi nagmumula sa galit, kundi sa paninindigan. Ang lagusang tinahak ni Lyra ay nagbukas sa isang mataas na bahagi ng bundok na tila hiwalay sa karaniwang daigdig. Ang lupa rito ay mapusyaw at makinis, at ang hangin ay may dalang malamig na singaw na parang nagmumula sa kailaliman ng mga bato. Sa gitna ng malawak na espasyo ay may isang bilog na lawang hindi gumagalaw ang tubig. Ang ibabaw nito'y malinaw na parang salamin, ngunit walang refleksyon ng kalangitan o mga puno. Sa halip, tila may malalim na anino sa ilalim. Humakbang si Lyra palapit. Ang binhi sa kanyang dibdib ay bahagyang umigting, na para bang kinikilala ang lugar. Ang ikalimang ugat ay tiwala, wika ng tinig, ngayon ay mas banayad at mas malapit. Hindi tiwala sa iba, kundi tiwala sa sarili mong puso. Tumingin siya sa lawa. Unti-unting nagliwanag ang tubig at lumitaw ang kanyang sariling anyo. Ngunit ang anyong iyon ay hindi pagod, hindi nag-aalinlangan. Ang mga mata nito'y maliwanag at panatag. Hindi mo kailangan ng gabay, sabi ng anyo sa loob ng tubig. Hindi mo kailangan ng mapa o tinig, kaya mong mag-isa. Ang mga salitang iyon ay tila may tamis. Sa mahabang paglalakbay niya, palagi siyang may tinig na gumagabay. Ang kanyang lola, ang diwata, ang mahiwagang presensya ng lupa. Isang bahagi niya ang nangarap na maging sapat sa sarili, na hindi umaasa sa anumang tanda. Unti-unting nagbago ang pangitain. Nakita niya ang sarili na tumigil sa pakikinig sa mga bulong ng lupa. Hindi na niya sinusuri ang bawat hakbang. Siya'y diretso lamang na naglalakad, tangan ang binhi na tila sumusunod sa kanyang utos. Sa simula, maayos ang lahat. Ang mga ugat ay patuloy na nagigising. Ngunit nang marating niya ang isang sangandaan, walang nagbigay sa kanya ng babala. Wala siyang naramdamang pag-igting sa hangin. Dahil pinili niyang umasa lamang sa sariling paniniwala, tinahak niya ang landas na tila pinakamalinaw. Ang lupa sa landas na yon ay unti-unting naging marupok. Sa bawat hakbang, may bitak na lumalawak. Hanggang sa tuluyang bumigay ang lupa at ang binhi ay muntik ng mahulog sa isang malalim na bangin. Nawala ang pangitain at muling naging payapa ang lawa. Napayuko si Lyra. Naunawan niya ang tukso. Ang paniwalang siya lamang ang sapat na hindi na niya kailangan ang mga paalala ng lupa. Ang tiwala sa sarili, muling wika ng tinig, ay hindi pagtalikod sa patnubay. Ito'y kakayahang makinig sa loob at labas ng sabay. Lumuhod si Lyra sa tabi ng lawa. Hindi niya hinawakan ng tubig. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakinggan ang tibok ng kanyang puso at ang mahinang bulong ng hangin. Hindi sila magkaaway. Hindi sila magkahiwalay. Ang lakas niya ay hindi hiwalay sa lupa. Ang kanyang pasya ay hindi laban sa patnubay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang anyo sa lawa ay nagbago. Hindi na ito nagsasalita ng pag-iisa. Sa halip, nakangiti ito ng may pagkilala. Tila sinasabing kaya niyang magpasya, ngunit marunong ding makinig. Ang tubig ay bahagyang gumalaw sa unang pagkakataon. Mula sa ilalim ng lawa ay may umusbong na manipis na ugat na kulay ginto. Umakyat ito sa ibabaw at saka naglaho. Tinanggap mo ang tiwala, sabi ng tinig, hindi bilang pagmamataas, kundi bilang pagkakaisa.
Sa paligid ng lawa ay nabuo ang isang landas na gawa sa makikinis na bato, patungo sa mas mataas na bahagi ng bundok. Ang hangin ay naging mas malinaw at ang kalangitan sa itaas ay bahagyang nagkaroon ng kulay na tila malapit na ang bukang liwayway. Sa ibabaw ng bundok, ang lalaking nakaitim na balabal ay nakatayo sa harap ng isang malaking hukay na ipinahukay niya sa kanyang mga tauhan. Sa ilalim nito ay may bahagi ng lupa na kumikislap ng mahina. Tila may natitirang bakas ng kapangyarihang hinahanap niya. Ngunit nang maramdaman niya ang paggising ng ikalimang ugat, ang liwanag sa hukay ay bahagyang umatras na para bang tumatanggi sa kanyang presensya. Napakunot ang kanyang noo. Hindi sapat ang takot at galit, bulong niya. Kailangan kong wasakin ang kanyang paniniwala. Sa ilalim ng bundok, si Lyra ay nagsimulang maglakad sa bagong landas. 5 ugat na ang nagising. At sa bawat hakbang niya, ang bundok ay tila mas nagiging buhay. Ngunit kasabay nito, mas malinaw ang nalalapit na paghaharap na hindi na maiiwasan. Ang landas na bato ay naghatid kay Lyra sa isang mataas na talampas na tila nasa hangganan ng lupa at langit. Ang hangin dito ay manipis at malamig at ang mga ulap ay halos maabot ng kamay. Sa gitna ng talampas ay may isang lumang punong walang dahon. Ang mga sanga nito'y tuyo at baluktot, ngunit ang katawan ay matibay at hindi nabubuwal. Lumapit si Lyra sa puno. Ang lupa sa paligid nito ay hindi basag, ngunit hindi rin luntian. Para itong naghihintay. Ang ika-6 na ugat ay sakripisyo, wika ng tinig, ngayon ay mas mabigat at mas malinaw. Ano ang kaya mong iwan upang mapanatili ang balanse? Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila nagdala ng mga bulong mula sa ibaba. Nakita niya sa di kalayuan ang kanyang baryo, hindi bilang pangitain sa salamin, kundi tila totoo at abot kamay. Ang kanyang lola ay nakatayo sa harap ng kubo nakatingin sa bundok. Ang mga tao sa baryo ay nagtipon. May halong takot at pag-asa sa kanilang mga mata. Pagkatapos ay nagbago ang tanawin. Nakita niya ang sarili na matagumpay na naitanim ang binhi sa lupang di nadungisan. Ang bundok ay naging luntian muli. Ang mga ilog ay umagos ng malinaw. Ang baryo ay sumigla. Ngunit sa gitna ng tagumpay, naramdaman niyang may nawawala. Sa pangitaing iyon, ang binhi ay hindi na umiilaw sa kanyang kamay. Sa halip, ito'y naging bahagi ng lupa at kasabay nito ay may bahaging naglaho sa kanya. Ang kanyang kakayahang marinig ang mga bulong ng lupa ng malinaw. Hindi na siya magiging tagapagdala. Hindi na siya magiging tulay. Kapag naitanim ang binhi, sabi ng tinig, ang tagapagbantay ay hindi na mananatiling gaya ng dati. Ang ugnayan ay magbabago. Ang kapangyarihan ay hindi na sa iyo. Naramdaman ni Lyra ang kirot sa kanyang dibdib. Sa mahabang paglalakbay niya, ang binhi ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Ang tibok nito'y umayon sa tibok ng kanyang puso. Kung ito'y tuluyang maitanim, mawawala ang bahaging iyon. Kung pipiliin mong panatilihin ito, patuloy ng tinig, mananatili sa iyo ang kapangyarihan, ngunit ang bundok ay hindi ganap na magigising. Sa kanyang harapan, ang tuyong punong walang dahon ay tila sumisimbolo sa pasyang iyon. Maaari niya itong iwan na ganoon, matatag ngunit walang buhay, o maaari niyang payagan itong magbago, kapalit ng sariling pagbabago. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno
at inilapat ang kanyang palad sa tuyong katawan nito. Ang binhi sa kanyang dibdib ay uminit, hindi sa takot, kundi sa pagkilala. Hindi ako pinili upang magmay-ari, mahina niyang sabi. Pinili ako upang maghatid. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang ang liwanag ng binhi ay lumabas nang hindi niya pinipigilan. Hindi ito sumabog o nagliyab. Sa halip, ito'y dumaloy mula sa kanyang dibdib patungo sa puno, parang mahinahong ilog ng liwanag. Unti-unting nagkaroon ng kulay ang tuyong katawan ng puno. Isang maliit na usbong ang sumibol sa isang sanga. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ang buong puno ay nagkaroon ng manipis na dahon na kumikislap sa liwanag ng umaga. Kasabay nito, naramdaman ni Lyra ang pagbabago sa loob niya. Ang tibok ng binhi ay hindi nahiwalay sa kanya. Mas tahimik na ito, mas malalim. Tila nakahanda ng tuluyang maging bahagi ng lupa. Sa kisame ng langit sa ibabaw ng talampas, isang ugat ng liwanag ang umangat at saka bumaba sa lupa, sumanib sa pundasyon ng bundok. Tinanggap mo ang sakripisyo, wika ng tinig. Hindi bilang pagkawala, kundi bilang pag-aalay. Ang punong kanina'y tuyo ay ngayon ay may buhay. Ang hangin sa talampas ay naging mas mainit at ang mga ulap ay bahagyang naghiwalay, pinapapasok ang sinag ng araw. Sa ibabaw ng bundok, ang lalaking nakaitim na balabal ay napaluhod nang bahagya ng maramdaman ang pagyanig ng lupa. Ang hukay na ipinahukay niya ay nagkaroon ng bitak. At ang maitim na likidong kanyang ibinuhos ay tila hinihigop ng mismong lupa pabalik. 6 na, bulong niya, at ang kanyang tinig ay may halong pagkabalisa. Alam niyang papalapit na ang sandali ng pagtatanim. Sa talampas, tumingala si Lyra sa langit. 6 na ugat na ang nagising. Isa na lamang ang natitira bago niya marating ang lupang dinadungisan. Ngunit alam niyang ang huling ugat ang pinakamabigat. Sapagkat ang huling ugat ay hindi lamang pagsubok ng damdamin. Ito'y pagsubok ng buong pagkatao. Mula sa talampas na muling nabuhay, nakita ni Lyra ang isang makitid na landas na paikot na umaakyat sa pinakatuktok ng bundok. Hindi ito yari sa bato o lupa, kundi tila binuo ng pinagsamang liwanag at hamog. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang ang bundok mismo ay gising, hindi bilang isang bagay na walang malay, kundi bilang isang matandang nilalang na muling humihinga. Binhi sa kanyang dibdib ay hindi na kumikislap ng marahas. Ang liwanag nito'y naging banayad, tila naghahanda sa isang huling paglalakbay. Habang siya'y umaakyat, unti-unting naglaho ang mga tunog ng paligid. Wala siyang narinig na ibon, ni ihip ng hangin. Tanging ang tibok ng kanyang puso at ang mahinang pagdaloy ng kapangyarihan sa loob niya ang kanyang kasama. Sa wakas, narating niya ang tuktok. Sa gitna nito ay isang maliit na kapatagan na tila hindi pa nasasagi ng paa ng tao. Ang damo ay manipis ngunit luntian. Ang lupa ay malambot at mainit sa pakiramdam. Sa gitna ng kapatagan ay may isang bilog na bahagi ng lupa na mas maitim kaysa sa paligid. Tila doon mismo nakapokus ang hininga ng bundok. Alam niyang iyon ang lupang dinadungisan. Hindi dahil sinabi ng tinig, hindi dahil sa mapa, kundi dahil kinilala siya ng lupa. Humakbang siya palapit, ngunit bago pa niya maabot ang gitna, ang hangin ay biglang nag-iba. Ang kalangitan ay bahagyang nagdilim, at sa likuran niya
ay may aninong bumuo ng hugis tao. Hanggang dito na lamang ang iyong paglalakbay. Lumingon si Lyra. Ang lalaking nakaitim na balabal ay nakatayo sa gilid ng kapatagan. Hindi na siya anino o pangitain. Naroon siya buo at malinaw. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang malamig. May halong pagod at matinding pagnanais. Hindi ka maaaring magtanim, sabi ni. Wantin, sabi nito. Hindi mo nauunawaan ang maaaring mawala. Alam ko ang maaaring mawala, sagot ni Lyra ng mahinahon. At tinanggap ko na. Lumapit ang lalaki, hawak ang sisidlang itim. Sa loob nito'y umiikot ang makapal na usok na tila may sariling buhay. Ang kapangyarihan ng binhi ay maaaring magbigay ng higit pa sa kagubatan, wika niya. Maaari nitong pagalingin ang sakit, pahabain ang buhay, gawing masagana ang bawat lupa, ngunit sa ilalim ng iyong mga kamay, ito'y ikukulong sa isang bundok. Hindi ito para sa pag-aari, sagot ni Lyra. Ito'y para sa balanse. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kapatagan. Pagkatapos ay ibinuhos ng lalaki ang laman ng sisidlan sa lupa sa pagitan nila. Ang maitim na likido ay kumalat at ang damo sa dinaanan nito ay agad na kumulubot at nangitim. Ang hangin ay naging mabigat at ang lupa ay bahagyang yumanig. Kung hindi mo ito ibibigay, sabi ng lalaki, pipilitin kitang gamitin ito. Ang binhi sa dibdib ni Lyra ay uminit, ngunit hindi ito apoy ng galit. Hindi rin ito takot. Ito'y malinaw na liwanag, tulad ng unang sandaling hinawakan niya ito sa ilalim ng punong balete. Ang ikapitong ugat, muling umalingaw-ngaw ang tinig, ngayon ay hindi lamang sa paligid kundi sa loob niya. Ay pagkakaisa. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang lahat ng naunang ugat, alaala, pagtalikod sa pagmamay-ari, pagharap sa takot, pagpigil sa galit, tiwala at sakripisyo, ay paghahanda lamang. Ang huling ugat ay hindi isang damdamin, ito'y pagsasanib. Hindi siya hiwalay sa bundok, hindi siya hiwalay sa lalaki, hindi siya hiwalay sa lupaing nais niyang iligtas. Tumingin siya sa lalaki, hindi bilang kaaway, kundi bilang bahagi rin ng lupang ito. Bakit mo ito nais? Tanong niya, hindi bilang hamon kundi bilang pag-unawa. Sandaling natigilan ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagbago at sa unang pagkakataon ay nakita ni Lyra ang isang alaala sa likod ng kanyang titig. Isang lupang minsang naging masagana, ngunit naging tigang dahil sa kapabayaan ng mga tao. Isang batang nangakong hindi na muling hahayaan ang kahinaan. Upang hindi na muling mawala ang lahat, sagot niya ng mababa. Ang pagkawala ay hindi natutugunan ng pagkontrol, sabi ni Lyra, kundi ng pag-aalaga. Hindi siya lumaban. Hindi niya inilabas ang liwanag bilang sandata. Sa halip, lumakad siya patungo sa gitna ng kapatagan at lumuhod sa lupang dinadungisan. Sa likuran niya, ang maitim na likido ay patuloy na gumagapang, papalapit sa bilog na lupa. Maingat niyang hinubad ang telang nakabalot sa binhi. Sa unang pagkakataon, inilabas niya ito ng buo. Ang liwanag nito'y hindi nakakasilaw, ngunit sapat upang itaboy ang dilim sa paligid. Hindi niya ito itinaas laban sa lalaki. Ipinatong niya ito sa lupa. Sa sandaling dumikit ang binhi sa lupang dinadungisan, may malalim na pagyanig na umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng bundok.
Hindi ito marahas. Ito'y parang unang hinga ng isang matagal nang natutulog. Ang maitim na likido ay tumigil sa paggapang. Ang lupa sa ilalim nito ay nagkaroon ng bahagyang liwanag at ang dilim ay tila hinihigop pabalik sa sisidlang walang laman. Mula sa binhi ay may sumibol na manipis na usbong. Unay maliit, pagkatapos ay mas malinaw. Ang mga ugat nito'y hindi lamang bumaba sa lupa. Tila yumakap ang buong bundok sa bagong buhay. Sa paligid ng kapatagan, ang damo ay naging mas luntian. Ang hangin ay naging magaan. Ang kalangitan ay nagkaroon ng malinaw na kulay ng umaga. Ang lalaki ay napaatras, hindi dahil itinulak siya, kundi dahil ang kapangyarihang hinahangad niya ay hindi na maaaring angkinin. Hindi ito sandata. Ito'y ugnayan. Unti-unting nagliwanag ang lupa sa ilalim ni Lyra. Ang 7 ugat ng liwanag ay nag-ugat mula sa kanyang paanan at kumalat sa buong bundok, pababa sa mga gubat, sa mga ilog, sa mga ugat ng punong balete sa baryo. Sa malayo, ang kanyang baryo ay nakaramdam ng banayad na hangin. Ang mga tuyong dahon ay nagkaroon ng kulay. Ang mga bitak sa lupa ay bahagyang nagsara. Sa tuktok, ang usbong ay naging isang batang puno, maliit pa ngunit matatag. Ang liwanag nito'y hindi nakasentro kay Lyra, kundi sa lupa mismo. Nararamdaman niyang ang ugnayan niya sa binhi ay nagbago. Hindi na ito tibok sa kanyang dibdib. Ito'y naging malawak, parang tahimik na pag-alon sa buong bundok. Ang 7 ugat ay nagising, wika ng tinig, ngayon ay bahagi na lamang ng hangin. Ikaw ay hindi na tagapagdala, ikaw ay naging bahagi. Tumingin si Lyra sa lalaki. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Sa halip ay may pag-unawang hindi niya inakalang mararamdaman. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya sa lalaki. Ang lupa ay hindi tumatanggi sa sinumang handang magbago. Hindi sumagot ang lalaki, ngunit ang kanyang balabal ay tila mas magaan at ang sisidlang itim sa kanyang kamay ay naging basag at walang laman. Sa tuktok ng bundok, sa lupang di nadungisan, ang batang puno ay patuloy na lumalago. At sa unang pagkakataon mula nang tanggapin niya ang mahiwagang binhi, hindi na si Lyra nag-iisa. Siya ay bahagi ng isang mas malawak na hininga, ang hininga ng lupa, ng alaala, at ng bagong simula. Wakas,